Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-31 linggo ng taon. At katulad ng mga eskriba, tayo nagtatanong, alin ba ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Ngayon sa Banal na Ebanghelyo makikita natin at mapapakinggan na ang utos ay pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ito ang dapat nating sundin upang tayo maging Kristiyano. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, lumapit ang isang eskriba kay Jesus na nagtanong ng ganito, alin ba ang una sa lahat ng utos? Sinagot siya ni Jesus, ang una sa lahat ng utos ay ito, makinig ka, Israel. Ang Panginoong ating Diyos ay siyang kaisa-isahang Panginoon lamang. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip, at ng buong mong lakas. Narito naman ang pangalawa, iibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit pa sa mga ito. Winika sa kanya ng eskriba, tumpak guro, tama ang iyong sinabi na ang Diyos ay kaisa-isahan at liban sa Kanya ay wala ng iba. Ang umiibig naman sa Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng sarili, ay mahalaga pa kaysa sa lahat ng susunuging handog at hain. Na makita ni Jesus na sumagot siya ng may katalinuhan, ay sinabi sa kanya, hindi ka malayo sa karya ng Diyos. At wala nang nangahas na magtanong pa sa kanya. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang katanungan ng mga eskriba at pariseyo, ang mga taong nakikinig sa ating Panginoon, alin ba ang unang utos ng Diyos? Ito ba ay nangangahulugan na hindi nila alam? Ito ba ay nangangahulugan na nais lamang nila na hulihin ang ating Panginoon sa kanilang pagtatanong? Pero lalahanin natin, minamahal ko mga kapatid, na itong mga eskriba at mga pariseyo, silang nagsasabing silang may kaalaman, silang nag-aral, at sila lamang ang nagsasabi na may authority para magpahayag, ipangaral sa lahat ang aral ng ating Panginoon. At dahil dito sa kanilang authority na ito, na sila pwedeng mag-interpret doon sa batas ng ating Panginoon, ang ginawa nila sa 10 utos ng ating Panginoon ay binigyan nila ng interpretation at interpretation pa. Kaya't yung 10 utos ay naging 613 na utos. Kaya't hindi na halos nila alam kung alin ba ang tama, kung alin ba ang mahalaga. At maaaring itong dahilan kung bakit sila ay nagtatanong sa ating Panginoon. Na-confused na rin sila Minamahal ko mga kapatid, kung itong mga eskriba at mga pariseyong ito ay nakukonfuse sa dami ng mga batas, tayo rin kuminsan ay dapat magtanong sa ating Panginoon. Alin ba ang unang utos? Sapagkat kuminsan ay nakukonfuse din tayo, ano ba ang ating susundin? At dahil dito, hindi natin na isasabuhay karamihan yung utos ng ating Panginoon.
Ang akala natin kuminsan, tayo ay mabuti ng Kristiyano sapagkat tayo binyagan, tayo nagsisimba, tayo nagdarasal, nagnonobena. Ang akala natin yun ay sapat na upang patunayan natin na tayo ay tunay na mga Kristiyano. Subalit kung tatanungin nga natin ang ating Panginoon, baring ay sasagot sa atin ay katulad ng sagot niya sa mga eskriba na nagtanong sa Kanya sa banal na Ebanghelyo ngayon. At dito makikita natin na kulang pa yung ating ginagawa upang tayo maging sapat at tunay na mga Kristiyano. Ang sagot ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo ngayon ay nanggaling doon sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verse 45 na nagsasabi doon, Israel, makinig ka. Ang Panginoong Diyos ay iisa lamang na Diyos. At ang Panginoong Diyos na ito ay dapat mong mahalin ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip, at ng buong mong lakas. At isinunod agad ng ating Panginoon ang ikalawa. Agad-agad ay sinunod niya na nanggaling sa aklat ng Levita, chapter 19, verse 18, na nagsasabing, mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kahit kung makikita natin, minamahal kong mga kapatid, kulang ang ating pagsunod. Sapagkat ang emphasis dito sa utos ng ating Panginoon ay yung buo mong puso, buo mong kaluluwa, buo mong pag-iisip, at buo mong lakas. Dahil sinasabi natin, mahal natin ang ating Panginoon. Subalit, mahal ba natin ng buo nating puso? Sapagkat kung minsan ang puso natin ay magiging matigas na puso na hindi natin kayang magmahal ng lahat ng tao. Hindi natin matigas ang ating puso na hindi natin kayang magpatawad sa ibang tao. Matigas ang ating puso na kung minsan ay hindi natin matanggap ang ating kapwa na iba kaysa sa atin. Kaya tayo ay hindi buong pusong nagmamahal sa ating Panginoon. Maaaring sabihin natin, mahal natin ang ating Panginoon, subalit hindi sa ating buong pag-iisip. Sapagkat kung minsan, tignan natin kung tayo nagdarasal. Maaaring taimtim tayo simula na nagdarasal. Subalit sa gitna ng ating mga panalangin, ay iba na ang ating naiisip. Nawawala tayo doon sa panalangin natin. Concentration ng panalangin natin sa ating Panginoon. Kung tayo nagsisimba halimbawa, at tayo nasa gitna ng ating pagpupuri sa ating Panginoon, yung isipan natin ay tumatakbo at nawawala doon sa sakramento ng ating pagsimba. Minamahal ko mga kapatid, maaaring sabihin natin, mahal natin ang ating Panginoon. Mahal natin, subalit yung lakas natin ay hindi natin na ibibigay ng buong lakas sa Kanya. Sapagkat kung minsan, ang lakas natin ay nagagamit lamang natin sa ating pangsariling kapakanan upang tayo magkamit ng mga material na bagay. Yung lakas natin kung minsan ay hindi natin nagagamit sa pagsamba sa ating Panginoon, kundi nagagamit natin sa iba't ibang paraan na malayo sa ating Panginoon. Kahit masasabi natin, minamahal ko mga kapatid, kulang pa yung ating pagiging Kristiyano sapagkat nagkukulang tayo ng buong puso, buong lakas at pag-iisip ng pagmamahal sa ating Panginoon. At ang ikalawang sinabi niya na pagmamahal sa ating kapwa. Kung minsan ay nagkukulang tayo ng pagmamahal sa ating kapwa sapagkat nais nating magmahal. Subalit sa kahulihan, ang nais na natin ay tayo ang mahalin ng ating kapwa. Ang akala natin kumisan, tayo ay naglilingkod sa ating kapwa. Subalit kumisan, hindi tayo naglilingkod, kundi naghahangad tayo ng papuri sa ating paglilingkod. Akala natin ay nagbibigay tayo sa ating kapwa. Subalit sa likod nito,
ay naghahangad tayo ng kapalit ng ating ibinibigay sa kapwa. Kaya't minamahal kong mga kapatid, maaari nating sabihin, kulang pa nga tayo at kailangan natin ang Diyos. Kaya sa utos ng ating Panginoon, hindi niya pinaghiwalay yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Sapagkat magagawa nating maipakita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. At magagawa lamang natin na mahalin ang ating kapwa kung minamahal natin ang ating Panginoon. Hindi natin magagawa na mahalin lamang natin ang ating sarili at hindi ang ating Panginoon. O kaya masasabi natin, minamahal natin ang Diyos, subalit hindi natin minamahal ang ating sarili. Kaya nga, napakaganda ng central na turo ng ating Panginoon. Sa unang sulat ni San Juan, chapter 4, verse 8, na nagsasabi, God is love. Lahat ng pagmamahal ay nagbubula sa Diyos at idinugtong pa niya. Huwag mong sabihin na nagmamahal ka sa Diyos, subalit napupuot ka sa iyong kapwa, sapagkat ikaw ay sinungaling. Hindi mo magagawang mahalin ang iyong kapwa kung hindi ka nagmamahal sa ating Panginoon. Kung ito ang kapwa na nakikita mo, kasama mo, ay hindi mo magawang mahalin, paano mo mamamahal ang Diyos na hindi mo nakikita? Minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng basihan ng pagmamahal na ito ay sa ating dapat magsimula sa ating sarili rin. Sapagkat hindi natin magagawang paglingkuran ng ating kapwa kung hindi natin pinaglalingkuran ang ating sarili. Hindi tayo makapagbibigay ng pagmamahal sa ating kapwa kung hindi natin minamahal ang ating sarili. Kung wala tayong kaligayahan sa ating sarili, wala tayong maibibigay na kaligayahan sa ating kapwa. Kung hindi natin pinapatawad ang ating sarili, hindi tayo maaaring magpatawad sa ating kapwa. Kaya sana minamahal kong mga kapatid, tayong lahat ay naghahangad na maging tunay na mga Kristiyano. Ito'y magagawa lamang natin kung patuloy nating mamahalin ang ating Panginoon ng buo nating puso, ng buo nating pag-iisip, ng buo nating kaluluwa, ng buo nating kapwa. Ang lahat ng ito ay tutungo sa paglilingkod sa ating kapwa. Dito tayo magiging tunay na mga Kristiyano. Mayroon pa rin akong announcement para sa Sydney, kaya pakitignan lang niyo after the blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay nagnanais tawagin na mga tapat at mabuting mga Kristiyano. Ito'y magagawa lamang natin kung mamahalin natin ang ating Diyos at tayo magmamahal sa ating kapwa. At away pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo kaya. Salamat sa Diyos.